Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako ngayon para pagbigay alam sa inyo kung sino ang utak sa mga nagaganap na pananalanta ng mga halimaw sa ating bayan. Ito po'y walang iba kung hindi si Dr. Jared Evelon, ang Chief Executive Officer ng Evelon Pharma. Siya po ang tunay nating kalaban. Plastic Man, ang ibig mong sabihin na yung pamosong chemist, philanthropist, businessman na si Dr. Jared Evelon, siya yung dumudukot ng mga tao para gawing mga halimaw o monsters. At siya yung papalaganap ng mga sakit dito sa sambayan ng Pilipino. Hindi ba si Dr. Jared Evelon yung gumagawa ng mga gamot upang mapagaling yung mga biktima ng mga halimaw kagaya ni na Motra Beauty Key? Hindi ko alam kung anong motibo niya. Basta ang alam ko po, dinudukot niya ang mga tao para gawing halimaw. So, ibig mong sabihin na si Dr. Jared Evelon at si Cynthia Evelon ay hindi nawawala o hindi dinukot, kundi nagtatago lang? At bakit may spaceship sa tuktok ng Evelon Pharma? Ano ba yung mga Evelon? Mga alien? What? Bad kayo sa mga Evelon? At bad aliens pa? Pero posibleng ang totoo yung sinasabi ni Lastic Man na si Dr. Jared yung nagkakalat ng mga halimaw yung naglalabas ng mga sakit. Tingnan mo sila lang ang may gamot na panlunas sa mga sakit na nilabas ng mga halimaw. Oh, hindi ba na makapagtataka yun? Ano ba yan? Pwede ba yun? Gagawa sila ng sakit tapos maghahanap sila ng gamot? Pahirap naman yun sa mga sarili nila. Ano ka ba? Ginagawa kaya yun ng mga malalaking pharma abroad? Lalo na sa mga third world countries. Yun yung binulgar ni John Le Carre sa The Constant Gardener. Ha? Ano yun? Nobela. Pinilikula pa nga yun eh. Hindi mo ba napanood yun? Sorry kasi hindi ako mahilig sa sci-fi Mga fashion mags yung binabasa ko. Madonna, dapat nagbabasa ka rin ng ibang libro. Ganun ba? Sige. Sabi mo So, pwede mo mahiram yung The Contestant Gardener? Sa library ko kasi nahiram yun eh. Tsaka, constant, hindi contestant. Ay nako! Hindi ako papayag na alien ang mga Evelon. Paano na ang mga negosyo ko? Walang galang nga, Aling Dolores Rafi, sabi ni Mama, yun daw pinapabili niya, kung kakalimutan Tsaka ayaw nyo na, Aling Dolores. Alien ang kasosyo nyo. Aba, di lang dito sa Pilipinas, saka sa buong mundo makikilala ang palunggay. Magkakaroon to ng branch sa Mars, ang palunggay Saturn, ang palunggay Jupiter. Tumahimik ka! Basta ayokong maging alien ng mga Evelon. At saka isa pa, pwede ba? Umuwi ka na nga, naalibadbaran ako sa'yo. Chupi! Ano naman, di na kayo mabiro. Sumisexy pa naman kayo. Talaga? Opo, ang nagpapanggap na si Dr. Jared Evelon ay isang alien. Ang tunay niyang pangalan ay Agadon. Isa siyang scientist na nanggaling sa Harayo Galaxy. Scientist sa Rayo Galaxy. Sige, kunyari nga si Dr. Jan at si Cynthia ay mga alien. Bakit sila namumukhang mga tao? Si Miss Evelyn po ay tao. Si Doc Jared lang po ang alien. At meron lang po siyang sinasaksak sa kanyang katawan para mag-anyong tao. Parang hindi panipaniwala yan na Elastic Man, Elastic Man, with all due respect, parang science fiction lang yan. Unang-una, meron ba mga aliens dito sa Earth? At number 2, magkakaroon ba ng alien invasion? Totoong may alien. Maniwala kayo sa akin. Kahit ka, Miguel, wala namang maniniwala sa'yo Maniniwala lang mga tao kung makakita sila ng totoong alien. Paano naman yung mga halimaw o monsters? Mga alien ba sila? Totoong tao. Sina Mothra, Bitiki, Alingasaw at Morfino. Dinukot lang sila para gawing halimaw ng isang alien. Elastic Man, bakit mo alam yung mga yan? Ano ba yung pruweba mo sa mga sinasabi mo? Naniniwala ako sa mga alien. Totoo sila. Dahil isa akong alien. Kabilang ako sa kanila. Isa po akong harayan na nanggaling sa Harayo Galaxy.
alien ka, Lastic Man? Na taga-Harayo Galaxy kagaya ni Dr. Jared Evilon? Opo, kalahating tao at kalahating alien ako. Ang tatay ko po ay harayan, at ang nanay ko naman ay tao. Paano nangyari na ikaw ay naging isang half-man at half-alien? Ang alam ko po, kinuha ng mga taga-Harayo ang nanay ko para pag-aralan ng mga tao. At sa Harayo din, nagkakilala ang nanay at tatay ko. Ano ba yung itsura ng Harayo Galaxy, Lastic Man? At ba't kayo napunta dito sa Earth? May balak ba kayong sakupin ang mundo namin? Wala po akong balak sakupin ang mundo nyo. Nandito po ako para sundan ang nanay ko. Tulad nyo rin. Tao rin ako. Kalahati nga lang. Bakit Lastic Man? Sino nanay mo at nasan siya? Siguro hindi ko nasasabihin kung sino ang nanay ko. Baka mas lalo pa siya mapahamak. Sana maunawaan nyo. Basta ang alam ko, dinukot siya ni Doc Jared Evilon. Ano ba yung pake ni Dr. Jared Evilon sa nanay mo? Gagawin ba niyang isang halimaw ang nanay mo? Hindi ko alam eh. Huwag naman sana. Gaano bang katagal mong hinahanap ng nanay mo? Buong buhay ko. Mula pagkabata. Nung magkita kami ng nanay ko, sobrang saya ko. Kaya lang sandali lang nangyari yun eh. Dahil kinuha niya siya sa akin. Yun lang naman talaga ang gusto ko eh. Makasama ang nanay ko. Dahil miss na miss ko na siya. Kawawa naman si Lastic Man. Ha? Ba't parang concert yata kayo ngayon? Eh, kanina lang. Parang negosyo yung pinag-usapan natin ngayon. Concert na kayo. Anong akala mo sa akin, Chikoy? Mukhang kwarta. Bakit? Talaga namang hero ko naman yan si Lastic Man. Ang dami-dami niyang kabutihan na nagawa sa amin. May problema rin pala si Lastic Man, no? Kala ko puro pagsisave lang ng tao tsaka paglalaban ng monsters yung ginagawa niya. Nawawalan din pala ng nanay ang mga aliens. Parang sa teleserye. Para si pare ko eh. Si Lastic Man para si pare ko eh. Parang inahanap din na yung nanay nila. Pwede ba? Huwag mo nga ikumpara si Lastic Man dyan kay Miguel. Eh, pareho naman talaga, oh, di ba? Anong balak mo ngayon, Lastic Man? Humingi po ako ng tulong sa buong publiko at sa inyong lahat. Tulungan niyo po akong hanapin ang nanay ko. At sa nakakaalam naman, kung nasaan si Doc Jared Evilon, i-text niyo lang po ako sa number na nagpa-flash sa inyong telebisyon. Uy, napanood mo ba sa TV? Nawawala pala yung nanay ni Lastic Man, ah. Pareho pala kami. Alien ka rin? Sira, mukha kang alien. Hindi nga alien, mukha mo alien, no? Ano ba yung sinabi ni Lastic Man? Nakuha mo ba yung number niya? Ay, oo. Grabe, masama pala yung Jared Evelyn na yan. Kaya pala mahal yung mga gamot niya. Kaya pala oportunista at walang puso dahil alien. Oo, totoo pala ang alien? Oo. Ay, naku, kawawa naman to si Lastic Man. Sana makita na niya yung nanay niya, no? Nakuha mo na ba number ni Lastic Man? Ba, oo naman, syempre. Nay, may number ka ba ni Lastic Man? Ay, oo, to isave mo. Alam mo, kawawa naman sila Stickman. Dani, kamusta si Ayasa? Ganun pa rin eh. Pati si Ryan at ang barkada niya. Anong balita sa opisina? Ayun, babagsak na. Pinupull out ng mga stocks. Narinig mo ang balita. Tungkol kay Jared? Hindi ako makapaniwala eh. Ako, parang gusto kong maniwala. Si Jared, siyang gumawa nung kay Don. Ang walang yung Jared na yon. Anong gagawin natin? Baka pwede pang gumaling si Don. Hanapin natin yung Jared na yan. Pagkiusapan natin na ibalik sa dati si Don. Hindi tayo makikiusap sa Evilon na yon. Hindi.
Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa anak natin. Bakit naman iniisip mo na totoong lahat ng mga sinasabi ni Lastic Man tungkol kay Jared? Before Ken died, ang alam ko, pumunta siya kay Jared para kausapin si Jared. Si Sandy, namatay siya, natatiyo ang kanyang mga tissues na kahit sinong doktor hindi may paliwanag. Si Susan, she turned into a monster, remember? Si Morfino, na si Mang Ninoy na nakatira sa Village na pinakulong ni Jared dahil sa nagnakaw ng gamot. Danny, lahat sila kakilala si Jared. Eh si Beauty K. Beauty K was Ines Samantela. Dati siyang teacher ni Sandy at ng anak kong si Ken. Dati daw sinama pa ni Sandy yan sa bahay nila. I can't believe it na magagawa ni Jared yun sa lahat ng mga tao. Sa tingin mo, may kinalaman siya sa pagkamatay ng sarili niyang anak? Danny, possible. Lalo na kung totoo yung sinasabi ni Lastic Man. Except for Alingasaw, na isang dating TV reporter. Lahat sila died mysteriously or naging halimaw. Mga halimaw na nagkakalat ng virus na pharma lang natin ang nakakagawa ng antidote. Wala ka bang napapansin, Danny? Tayo lang ang nakakagawa ng antidote. Oo. Hindi naman kaya dahil magagaling lang talaga ang mga tao ni Jared. Dahil alam na ni Jared ang formula ng antidote. Kasi siya na rin ang gumagawa ng virus. Oo ka na. Alam na ng lahat ng taong tunay mong kulay. Kailanman, hindi man na magagawa pinaplano mong pagkahari sa mundo ko. Wala na maniniwala sa'yo. Makikita mo rin, mahal ko. Sa katapusan ng lahat ng to, may bibigay ko rin sa yung lahat ng pinangako sa'yo. At lahat ng sumulungat sa akin ay mawawala parang pula. Kumpadre, kailangan nating makakuha ng ebidensya against that Jared Evilong. Sige, kumpadre. Salamat, Lastic Man. Kailangan makahanap kami ng ebidensya laban kay Jared Evilon. Wala po yun. Dito lang, Mi. Suportahan ko po kayo. Salamat. Move. Sir, negative. Posibleng walang ebidensya dito. Sir, bakit hindi natin subukan sa pharma? Posible. Base Delta. Sir, papunta kami sa Evilon Pharma para ma-check ang possibility kung nandun si Jared Evilon. Paki-ready ng search warrant. Over. Boy, pull out. Okay, team! Pull out! Move! Talagang binabangga nila ako. Naka-blob, ulatin mo sila. Pakita nyo kung sino talaga binabangga nila.
Maestra. Ba't parang ang dami pa rin apoy ni Ryan? Ah, may recharge ang power niya ni Jared. Wala si Lustas. Wala rin siya dito sa likod. Sige, tama na. Tumakas na yung buwang na yung... Sige na. O sige mga dudes, dalhin niyo ako kay Agadon. Nakapunta namin dito ah. Dito ko narinig yung parang may tumatawag sa akin. Aray! Aray ko! Aray ko!